Hindi ko kinuha ang kwintas na iyon, senyora. Ang mga salitang iyon ay tila mga basak na salamin na unti-unting humihiwa at nagpapadugo sa aking tuyong lalamunan habang pilit ko itong binibigkas. Nakaluhod ako sa makintab na sahig na gawa sa pinakamamahaling kahoy ng Nara, ang mismong sahig na araw-araw kong pinupunasan at pinapakintab hanggang sa manalamin ang aking pagod, madungis at takot na mukha. Ang bawat patak na aking luha na bumabagsak sa kahoy ay tila nag-iwan ng mansa na kailanman ay hindi na mabubura. Sa harapan ko, nakatayo si Senyora Helena, ang babaeng pinaglingkuran ko ngang 6 na mahahabang taon ng aking buhay. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng emosyon, kasing lamig at kasing tigas ng mga estatwang marmol na nakapalamuti sa kanilang malawak na balkonahe. Wala siyang suot na bakas ng awa, tanging ang matalim na tingin na parang patalim na tumatagos hanggang sa pinakasulok ng aking kaluluwa. Ang malaking orasan sa gilid ng sala ay patuloy sa walang pusong pag-ikot. Ang bawat tunok nito ay parang martilyo na bumabaon sa aking dibdib. Ang hangin mula sa malaking pampalamig ay dumadampi sa aking balat, ngunit ang nararamdaman ko ay ang init ng matinding kaba at kahihiyan. Huwag ka ng makaila at gumawa ng kwento. Rosa, ang tinik ni Senyora Helena ay hindi sumisigaw, ngunit ang hinahon nito ay mas nakakatakot kaysa sa isang nakwawalang bagyo. Ikaw lang ang tao rito sa bahay buong umaga. Ang kwintas na iyon ay pamana pa ng aking lola nung panahon pang ngangas Kastila. Ang nga diamante rune ay hindi basta-basta nabibili kahit saan. Nakakahalaga iyon ng mahigit 3 milyong piso. Nawawala ito sa loob ng aking kahadiyero at ikaw lang, wala ng iba, ang pumasok sa kwarto ko ngayong umaga para maglinis. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at umurong ang lahat ng dugo sa aking katawan. Ang aking dibdib ay parang dinaganan ng isang malaking semento na unti-unting pumipigil sa aking paghinga. 3 milyong piso. Kahit ipagbili ko ang buong buhay ko, ang buhay ng aking mamagulang sa Leyte, at ang aming maliit na dampa na ilang beses ng binayo at sinira ng bagyo, hindi ko kailanman mababayaran ang ganoong kalaking halaga. Ngunit ang mas masakit kaysa sa halagang nalahas ay ang mismong paratang na ibinabato sa akin ng taong itinuring ko ng pangalawang pamilya. 6 na taon. 6 na taon akong nagpakadakila sa pamilyang ito. Iniwan ko ang aking nga tumatandang magulang sa probinsya upang makipagsapalaran sa Maynila, bit-bit ang pag-asang makakaahon kami sa kahirapan. Hindi lang ako naging isang ordinaryong kasambahay sa malaking mansyon nila sa Makati. Ibinigay ko ang aking buong lakas, ang aking oras, ang aking kabataan. Ako ang nag-alaga sa kanyang nag-isang anak na si Maya na parang sariling dugo at laman ko. Ako ang unang nakikita ng bata sa pagising at ang huling humahalik sa kanyang no bago siya matulog. Pinaliguan ko siya, pinakain, tinuruan magsalita, at kinantahan ng mga lumang oyayi mula sa aming probinsya gabi-gabi hanggang sa makatulog ang inosenteng bata. At ngayon, sa isang iglap, dahil lamang sa isang nawawalang alahas na hindi ko naman nakita, ako ay naging isang hamak na magnanakaw sa kanyang paningin. Senyora, parang awa na po ninyo. Maripo ninyong haluhugin ang lahat ng gamit ko. Lumuluhang pakiusap ko habang nakatinggala sa kanya. Pinagsasaklob ang aking mananginginig na kamay bilang pagmamakaawa. Buksan po ninyo ang aking maliit na aparador sa itaas, ang aking nga lumang bag. Tumawag po kayo ng nga pulis. Ipaimbestiga po ninyo ang buong bahay. Handa po akong magpakapkap. Handa po akong harapin ang kahit sinong batas. Wala po akong kinuha. Malinis po ang aking konsensya. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata, isang malamig at mapanuyang ngiti na lalong nagpakaba sa aking pagkatao. Ang kanyang makamay na may mapupulang kuko ay marahang humaplos sa talang sutla ng kanyang kasuotan. Tatawag akong pulis para upang magingay, para ipagkalandakan sa buong subdibisyon na ang pamilya namin ay nanakawan ng isang walang utang na loob na katulong.
para maging usap-usapan kami ng mga mayamang kapitbahay at masira ang pangalan ng asawa ko sa kanyang mga negosyo. Ayaw ko ng ingay, Rosa. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ang mga iskandalo. At lalong ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito kahit isang segundo pa. Lumapit siya sa isang maliit na mesa na yari sa salamin at kumuha ng isang makapal na sobrang kulay kape. Padabog niya itong ibinagsak sa harapan ko. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila sumampal sa aking pagkatao. Narito ang huling sahot mo para sa buwang ito. Dagdag pa diyan ang pamasahe mo pauwi sa probinsya at kaunting tulong na rin para hindi ka magmukhang kawawa sa daan. Iligpit mo ang makakamit mo at umalis ka na sa pamamahay ko sa loop ng isang oras. Kung hindi, ipapakalatkat kita sa maguwardiya palabas ngang subdibisyong ito at huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng anak ko. Hindi nararapat ang isang magnanakaw sa buhay ngang isang inosenteng batang tulad ni Maya. Ang huling pangungusap na iyon ang tuluyang pumatay sa aking natitirang pag-asa at nagadurog-durog sa aking puso, si Maya. Ang 3 taong gulang na anghel na tuwing gabi ay mahigpit na yumayakap sa aking lig at bumubulong na huwag ko siyang iwan kailanman. Paano ko ipaliliwanag sa isang batang wala pang muwang sa mundo na ang kanyang yaya Rosa ay pinalayas na parang isang asong may sakit? Paano sasabihin sa kanya na ang mundong kilala niya, ang mundong punong pag-aruga ko, ay biglang gumuho ng dahil sa isang kasinungalingang hindi ko kailanman ginawa? Gusto kong sumiga. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit hindi ako umiyak ng malakas. Pinigilan ko ang aking mahikbi at kinagat ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Alam kong kapag nagmakaawa pa ako, lalo lang akong magmumukhang kaawa-awa at mababa sa paningin ngang babaeng ito na tila naging bato na ang puso. Sa mundong na mayayaman, ang salita ng isang katulong ay hindi kailanman mananalo laban sa salita ng isang senyora. Tumayo ako, nanginginig ang mga binti na parang anumang oras ay bibigay sa sobrang panghihina at dahan-dahang tumalikod. Iniwan ko ang sobresasahig ngunit narinig ko ang kanyang utos na pulutin ko iyon. Pinulot ko iyon hindi dahil sa kailangan kong pera niya, kundi dahil iyon ay pinahirapan ko. Umakyat ako sa madilim at makipot na hagdan patungo sa maliit na silid sa itaas na malapit sa bubungan. Ang silid na naging saksi sa aking mga lihim na pangarap at mga tahimik na luha sa kalaliman ng gabi. Pagpasok ko sa aking kwarto, sinalubong ako ng mainit at nakakasulaso na hangin. Dito ko tinitiis ang init at ingay ng maginanang pampalamig mula sa malalaking kwarto nila sa gabi. Sa ibabaw ng aking maliit na kama na may manipis na sapin ay naroon ang isang gusot na papel na iginuhit ni Maya kahapon lamang. Isang babaeng may mahabang buhok na may hawak sa kamay ng isang maliit na bata, nakatayo sa ilalim ng isang malaking araw. Sa ilalim ay nakasulat ang mga letrang bungi-bungi ngunit puno ng dalisay na pagmamahal. Yaya Rosa, mahal kita. Pumatak ang aking mga luha sa papel, binabasa ang kulay ng krayola. Mabilis ko itong itinupi upang itago sa tapat ng aking puso. Ito ang tanging kayamanan na dadalhin ko mula sa bahay na ito. Kinuha ko ang aking lumang maleta, ang parehong maletang gawa sa murang materyales na dala ko pamula sa aming bayan sa Leyte noong lumuwas ako matapos hagupitin ng malakas na bagyo ang aming tabing dagat na komunidad. Inilagay ko sa lubang ilang pirasong lumang damit, isang manipis na kumot na bigay pang aking ina, manggagamot sa pananakit ng kasukasuan ng aking ama na plano kong ipadala sana bukas sa koreo, at ang maliit na pitaka na naglalaman ng aking naipon na barya-barya para sa pagpapagawa ng butas-butas naming bubong. Iyon lamang ang yaman ko, walang mamahaling alahas, walang kuwintas na diamante. Wala akong tinatagong kasalanan. Eksaktong 1 oras, pababa na akong hagdan hila-hila ang aking mabigat na maleta.
Ang bawat hakbang ay parang pagila sa aking mapapatungo sa bitayan. Nakaupo pa rin si Senyora Helena sa malawak na sala. Nakaharap sa malaking bintanang gawa sa salamin, dahan-dahang umiinom ngang kanyang paboritong mainit na tsaa na tila walang anumang malagim na nangyari sa pamamahay niya. Na tila hindi niya katatapos, lamang sirain ang buong kinabukasan ng isang taong naging tapat sa kanya ng mahabang panahon. Wala sa bahay si Senyor Anton, ang asawa nitong tahimik, madalas wala dahil sa negosyo, ngunit palaging magalang at mabait sa magakasambahay. Wala rin si Maya dahil kasalukuyan itong nasa paaralan para sa mga paslit. Ako lang at ang malupit na ginang ang naiwan upang tapusin ang kabanatang ito. Huminto ako sa tapat ng malaking pintuan na gawa sa makapal na bakal at kahoy. Yumuko ng bahagya bilang huling paggalang kahit na ang puso ko ay punong-punong galit at pait. Salamat po sa 6 na taon, Senyora. Naging pamilya po kayo sa akin kahit paano at minahal ko po ang anak ninyo ng buong tapat. Hindi niya ako nilingon. Patuloy lang siya sa pagtingin sa labas. Tila ako ay isang maruming hangin lamang na dumaraan at mabilis na lilipas. Ngunit bago ko tuluyang mabuksan ang pinto, narinig ko ang kanyang boses. Malamig, walang gatol, at tila isang sumpa na babaon sa aking pandinig habang buhay. Tandaan mo ito, Rosa, at sana ay matuto ka. Huwag kang masyadong magtitiwala at magmamahal ng sobra sa ibang tao, kahit sino pa sila. Dahil sa mundong ito, walang ibang magliligtas sa iyo kundi ang sarili mo. Ang pusong tao ang pinakamapanlinlang sa lahat ng bagay sa mundo. Huwag kang maging tanga na ibigay ang lahat ng walang itinitira sa sarili mo. Hindi ako sumagot dahil baka sumabok lamang ang matinding galit na pilit kong ikinukulong sa aking lalamunan. Ano ang karapatan niyang mangaral sa akin tungkol sa panlilinlang matapos niya akong bintangan ng bagay na hindi ko ginawa? Lumabas ako sa malaking pintuan at kasabay ng mabigat at malakas na pagsara nito ay ang tuluyang pagputol ng 6 na taon kong kasaysayan, paghihirap at pagmamahal sa bahay na iyon. Ang labas ay maingay. Ang kalye sa labas ng subdibisyon ay puno, mga nagmamadaling sasakyan, umuusok na mga diip at mga taong nag-unahan sa kani-kanilang mga destinasyon. Napakainit ng sikat ng araw sa Maynila na tila sinusunog ang aking balat, ngunit ang aking buong mundo ay naging bingi at napakalamig. Naglakad ako ng walang direksyon sa masementadong kalsada, bitbit ang bigat ng isang kasalanang hindi ko ginawa at ang sakit ng pangungulila sa batang hindi ko man lang nayakap bago ako umalis. Naglakad ako hanggang sa maramdaman ko ang pamamanhid ng aking nga paa, hanggang sa makita ko ang terminal ng nga pampasaherong sasakyan patungo sa daungan ng mga barko, sa loob ng umaandar na bus patungo sa pantalan. Habang nakatingin sa madilim na kalsada at sa unti-unting pagpatak ng ulan sa labas ng bintana, niyakap ko ang aking maleta at umiyak ng walang patid. Umiyak ako para sa aking nasirang dangal. Umiyak ako para sa inosenteng si Maya na siguradong hahanapin ang kanyang yaya Rosa pag-uwi niya at baka isipin nitong iniwan ko siya dahil hindi ko na siya mahal. Umiyak ako dahil sa matinding galit sa mundo, nagtatanong sa kalangitan kung bakit ang mga mahihirap ay laging walang laban, laging walang boses at napakadaling tapakan ng nga mayayaman at makapangyarihan. Wala akong mapagsumbungan. Sino ba naman ang maniniwala sa isang hamak na katulong na galing sa probinsya kung ang bumibintang sa kanya ay isang kilala at mayamang senyora mula sa isang respetadong pamilya? Naging mahaba, nakakapagod at nakakahilo ang biyahe sa barko pawi sa aming probinsya. Halos 2 araw at 2 gabi akong nakatulala lamang sa alon ng dagat na humahampas sa gilid ng barko. Hindi makakain, hindi makatulog. Pinapanood ko ang paglubog at pagsikat ng araw sa gitna ng malawak na karagatan. Nag-isip kung paano ko sisimulan muli ang buhay ko mula sa pagkawasak. Paano ko haharapin ang aking mga magulang? Ano ang sasabihin ko sa kanila?
na pinalayas ang kanilang anak dahil napagbintangang magnanakaw. Nang marating ko ang aming bayan sa Leyte, palubok na ang araw. Ang langit ay kulay kahel na may halong madilim na lila at pulak dugo, tila nakikidalamhati sa aking malungkot na sinapit. Sa dulo ng aming maalikabok at luba-luba na eskinita na napapaligiran nga mapuno niyog, nakita ko agad ang aking ama na nagwawalis ng nga tuyong dahon sa bakuran gamit ang lumang walis tingting. Mas kuba na siya ngayon kumpara sa huling uwi ko, 3 taon na ang nakakalipas. Ang kanyang nga hakbang ay mas mabagal, at ang kanyang nga buhok ay kasing puti ng yelo. Nang magangat siyang nang tingin at makita ako, napatigil siya. Nabitawan niya ang walis. Nang makita naman ako ng aking ina na naglalakad palapit hila-hila ang aking maleta, mabilis siyang lumabas mula sa aming sirang pintuan. Hindi siya nagtanong kung bakit ako umuwi nang walang pasabi o kung bakit wala man lang akong dalang mga pasalubong. Sa isang tingin pa lamang sa aking namamagang nga mata at pagod na mukha, alam na ng isang ina na ang kanyang anak ay nasaktan. Lumapit lamang siya sa akin, hinawakan ang aking malamig at nanginginig na kamay at niyakap ako ng mahigpit. Nandito ka na, anak ko, tama na iyan. Nakauwi ka na sa atin at iyon ang pinakamahalaga. Bumulong siya habang hinahaplos ang aking likuran. Ang boses niyang iyon ay ang tanging pahinga na matagal ko nang inasam. Ang hapunan namin ng gabing iyon ay napakasimple. Inihaw na isda na nahuli ng aking ama sa kalapit na dagat at nilagang talbos ng kamote na pinitas lang ng aking ina sa aming maliit na bakuran. Ang sarsa ay toyo na may pinigang, kalamansi at sili. Sa hapagkainan, habang umilaw ang isang lumang gasera na nagbibigay ng naglalarong anino sa aming mga mukha, tila may malaking tinik na nakabara sa aking lalamunan. Kahit anong gawin kong pagpilit, hindi ko malunok ang malamig na kanin. Nakikita ko pa rin sa aking isipan ang malamig na tingin ni Senyora Helena at naririnig ko pa rin ang paratang niyang magnanakaw ako. Napansin ito nga aking ina. Dahan-dahan niyang hinimay ang isda, inalis ang matinik at inilagay ang pinakamalaking laman sa ibabaw na aking plato. Isang napakasimpleng gawing nga pagmamahal na pumapatak na parang masaganang ulan sa tuyo at basag-basag na lupa na aking puso. Ang mga mayayaman ay may sariling mga batas at sariling mundo, Rosa. Ang sabi ng nanay ko nang basagin niya ang katahimikan habang nakatingin sa malayo, may sarili silang nga problema, mga lihim. At kasakiman na hindi natin kailanman may intindihan dahil iba ang takbo ngang isip ng nga taong nabubuhay sa pera. Ang mahalaga, malinis ang konsensya natin at patuloy tayong nabubuhay ng marangal. Wala tayong inagrabyado at ninakawan kahit isang tao. Kumain ka na, anak. Alam kong pagod na pagod ang katawan at isip mo. Bukas ay panibagong araw. Matapos maglikpit ng aming kinainan, nagpaalam ako upang pumasok sa aking maliit at madilim na kwarto. Amoy kahoy, amoy lupa, at lumang dahon ng anahaw ang paligid, napakalayo sa amoy ng mamahaling pabango at pampakinis ng sahig sa kwarto ni Senyora Helena. Ibinaba ko ang aking maleta sa sahig na gawa sa pinagtakpi-takping kawayan. Ang maletang ito ang naging saksi sa aking mga luha, pawis at mga sirang pangarap sa Maynila. Naupo ako sa gilid ng aking matigas na kama at binuksan ko ang sipre ng maleta upang ayusin ang aking magamit at mailagay sa lumang kabinet. Tumambat sa akin ang aking mapamilyar na lumang damit. Ngunit nang iangat ko ang paborito kong bestida na nasa pinakailalim, may napansin akong kakaiba. Isang bagay na makapal, mabigat, at matigas na hindi dapat naroon. Kumunot ang aking nu. Kinapa ko ito at iginilid ang mga damit na nakapatong. Isang napakalaki at makapal na sobrang kulay kayumanggi, mahigpit na nakasara gamit ang pandikit at nakatago sa pinakasulok sa ilalim ng sapin ng maleta. Pinigil ko ang aking pahinga. Kinuha ko ito at pinahmasdan. Wala akong binibiling ganitong sobrebaho ako umalis ng Maynila.
Wala rin akong inilalagay na anumang mahalagang dokumento sa aking maleta dahil alam kong wala naman akong pag-ari kundi ang sarili kong madamit. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, umaalingaw-ngaw sa aking matainga na parang mabilis na pagampas ng tambol. Sino ang naglagay nito rito? Bakit nasa loob ito ng aking gamit na hindi ko namamalayan? Sari-saring madidilim at nakapangingilabot na takot ang pumasok sa isip ko. Paano kung ito ang nawawalang kuwintas? Paano kung itinanim nila ito sa aking magagamit bilang matibay na ebidensya upang tuluyan akong ipahuli sa mga autoridad at may pakulong kung sakaling lumaban ako o magsalita laban sa kanila? Ganito ba kasama ang mga mayayaman? Nasisiguraduhin nilang wala kang kawala at sisirain nila ang buhay mo ng tuluyan. Nanginginig ang aking makamay at malamig na pinapawisan ang aking noo ng dahan-dahan sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng aming bintana kung tanggalin ang pagkakadikit ng sobre. Nang mabuksan ko ito, umamoy ang pamilyar na bango ng mamahaling papel. Ang parehong amoy na naamoy ko tuwing nililinis ko ang aklatan ni Senyor Anton sa malaking bahay nila sa Makati. Ibinaliktad ko ang sobre at hinayaang mahulog ang nilalaman nito sa aking lumang kama. Unang lumabas ay 3 makakapal na dokumento na may mapupulang pabalat. Ang amoy ng sariwang tinta at bagong papel ay nanuot sa aking ilong. Kinuha ko ang pinakaibabaw na dokumento at pilit na binasa ang nakasulat sa mahinang liwanag. Nangunot ang aking habang pilit inunawa ang mga mabibigat na salitang nakalimbag. Titulo ng lupa. 3 titulo ng malalawak at magagandang lupain sa mismong probinsya namin. Mga lupaing pagmamay-ari ng pamilya ni Senyora Helena na minsan niya nang nabanggit sa akin na balak nilang patayuan ng mga negosyo at nang titigan ko ng maigi ang pangalan ng nakmamay-ari sa linya ng titulo, halos matumba ako sa kinaupuan ko. Ang buong paligid ay tila mabilis na nag-ikot at nawalan ako ng hangin. Rosa Maria Villanueva, pangalan ko. Ang aking buong pangalan ang nakasulat ng malinaw at walang pagkakamali bilang nag-isang lehitimong nagmamay-ari ng mga lupaing iyon. Malupaing kahit magtrabaho ako ng 50 taon na walang tulog, walang pahinga at hindi kumakain ay hindi ko kailanman mabibili. 3 titulong ng lupa. Nakapangalan sa isang hamak na katulong na pinalayas kaninang umaga bilang magnanakaw. Napasinghap ako at napahawak ng mahigpit sa aking dibdib habang kumakabok ito ng malakas. Paano nangyari ito? Panaginip ba ito? Isang napakasamang biro? Sumunod na nahulok mula sa makapal na. Sobra ay isang maliit na aklat na ginagamit sa pagbangko. Kasama nito ay isang maliit na asul na papel na may nakasulat na numerong balanse at isang mensaheng nakasulat gamit ang asul na tinta. 50 milyong piso, hudyat na numero, kaarawan ni Maya. Halos madurog ang asul na papel sa higpit ng aking hawak at ang mga luha ko ay nagsimulang tumulo dahil sa matinding pagkalito, takot at panginginig. 50 milyong piso at ang lihim na numero upang makuha ito ay ang mismong kaarawan ng batang inalagaan ko. Walang ibang tao sa labas ng mansyon na makakaalam ng detalyeng iyon kundi ang nga taong nakatira sa loob ng bahay na iyon. Hindi ito gawa ng ibang tao, hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang ginawa at gawa mismo ni Senyora Helena. Sa pinakahuli ay nahulog ang isang malinis at puting sobre na walang nakasulat na pangalan sa labas. Ngunit ang pamilyar na sulat kamay na bahagyang bakas sa likuran ng papel ay hindi ko maaring mapagkamalan kailanman, matuwid, formal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang sulat kamay ni Senyora Helena na madalas kong makita sa kanyang nga talaan ng gastusin sa kusina. Nanginginig ang aking buong katawan na parang nilalagnat ng mataas. Bubuksan ko ba ito? Paano kung may nakasulat ditong matinding kondisyon na ikakapahamak ko at ng aking buong pamilya? Paano kung ito ang bayad sa habambuhay kong pananahimik sa isang madilim at nakaririmarim na sikreto ng kanilang pamilya?
Dahan-dahan sa kabilang matinding takot na tila pumipigil sa aking pahinga, pinunit ko ang dulong puting sobre. Kinuha ko ang nakatiklop na papel sa loob at binuklat ito. Pinunasan ko ang aking maluha upang mas makita ng malinaw ang mga formal na letra. Binasa ko ang unang linya. At ang mga salitang naroon ay naging dahilan upang gumuho at magbago ang buong mundo na pilit kong inunawa kaninang umaga. Rosa, kung binabasa mo ito, marahil ay nakauwi ka na ng ligtas sa inyong probinsya at pinaliligiran ka na ng iyong mamagulang. Gusto kong malaman mo ang buong katotohanan. Wala akong nawawalang kwintas. Walang nanakaw sa pamamahay ko. Nagsinungaling ako at alam kong napakalupit at napakasakit ng ginawa ko sa iyo kaninang umaga. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong palabasin na magnanakaw ka upang kamuhian mo ako ng tuluyan at huwag ka nang lumingon papabalik dito. Nabitawan ko ang papel at napahagulhol ako ng tahimik sa gitna ng madilim na kwarto. Tinakpan ko ng mahigpit ang aking bibig gamit ang magkabilang kamay upang hindi marinig ng aking mga magulang sa kabilang kwarto ang aking pagiyak. Wala siyang nawawalang kwintas. Nagsinungaling siya at sinadyang sirain ang puso ko sa pinakamasakit na paraan. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan habang nakatingin sa makatitulo ng lupa at sa aklat ng bangko na naglalaman ng 50 milyong piso. Kung hindi siya nanakawan at gusto lamang niya akong paalisin ng tuluyan sa buhay nila, bakit niya ipinasa sa akin ng palihim ang ganito kalaking yaman? Ano ang totoong binabalak ni Senyora Helena at ano ang nakakatakot na katotohanang naghihintay? Sa susunod na pahina ng kanyang liham, nanginginig ang aking mga kamay habang patuloy kong binabasa ang liham ni Senyora Helena sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng aming pawit na bintana. Ang bawat salitang nakasulat roon ay tila muna nag-aapoy na karayom na unti-unting ibinabaon sa aking dibdib. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palat, ngunit patuloy pa rin itong umaagos. Pinapalabo ang aking paningin at binabasa ang mamahaling papel na hawak ko. Kailangan kong gawin ito. Rosa, ang patuloying liham, ang kanyang matuwid na sulat kamay ay tila nagiging malikot sa dulo, tanda ng panginginig ng kanyang sariling kamay nang isulat niya ito. Kailangan kong palabasin na ikaw ay isang magnanakaw upang makaroon ako ng sapat at mabigat na dahilan para palayasin ka. Alam kong labis kitang nasaktan. Alam kong dinuro ko ang iyong dangal bilang isang taong namumuhay ng marangal. Ngunit kung hindi ko ginawa iyon, alam kong hindi ka aalis. Kilala kita. Napakatigas ng iyong ulo at napakalambot ng iyong puso. Mayroon akong malubang sakit. Isang uringang kanser na mabilis na kumakalat sa aking katawan at unti-unting umubos sa aking lakas at buhay. Ilang buwan ko na itong inililihim sa inyong lahat kahit si Anton ay huli na nang malaman ang tunay kong kalagayan. Walang sinuman ang nakakaalam ng tinding ng sakit na tinitiis ko sa mga gabing nakukulong ako sa aking kwarto. At ngayon, sinabi ng mga manggagamot na wala na silang magagawa. Nabibilang na lamang ang maaraw ko sa mundong ito. Napasinghap ako at napatakip sa aking bibig ang matapang, malupit at makapangyarihang Senyora Helena na kilala ko ay unti-unti na palang namamatay sa mismong nga panahong pinagsisilbihan ko siya. Paano ko hindi napansin iyon? Paano ko hindi nakita ang kanyang pamumutla sa ilalim ng makapal niyang pampaganda? Ang kanyang madalas na pagkapagod at pagkasungit nitong mga nakaraang buwan ay hindi pala dahil sa kanyang ugali, kundi dahil sa matinding kirot na kanyang nararamdaman. Ayaw kong makita mo akong manghina, Rosa, ang sabi pa sa liham. Ayaw kong makita ang awa sa iyong mga mata. Higit sa lahat, ayaw kong ubusin mo ang iyong oras, ang iyong kabataan, at ang iyong pagmamahal sa pag-aalaga sa isang taong malapit ng maging abo. Napakahaba pa ng iyong buhay. Napakarami mo pang pangarap para sa iyong mga magulang at para sa iyong sarili.
Hindi makatarungan na manatili ka sa aking tabi at saksihan ang aking mabagal at nakapanlulumong pagkamatay. Tungkol sa matitulo ng lupa at sa 50 milyong piso sa bangko, huwag mong isipin na ito ay bayad sa iyong pananahimik o suhol upang patawarin mo ako. Ito ay aking pasasalamat. 6 na taon, Rosa, 6 na taon kong pinanut kung paano mo inaruga ang aking anak na si Maya. Nakita ko kung paano mo siya kinakantahan, kung paano ka makpuyat kapag nilalagnat siya, at kung paano siya mas kumakapit sa iyo kaysa sa akin na sarili niyang ina. Minsan ay kinainggitan kita, ngunit mas madalas, pinapasalamatan ko ang Diyos dahil ipinadala kaniya sa amin. Alam kong mas minahal mo ang anak ko kaysa sa sarili mong buhay. Kaya naman bago ako mawala, gusto kong masiguro na hindi ka na kailanman magiging alipin ng ibang tao. Gamitin mo ang yaman na iyan upang magsimulang bagong buhay. Ipatayo mo ang bahay ng iyong nga magulang. Magtayo kang sarili mong negosyo. Huwag ka nang yuyuko sa kahit na kanino. At sana, sa paglipas ng panahon, kapag nawala na ang galit mo sa akin, sana ay puntahan mo si Maya kahit minsan lang. Yakapin mo siya para sa akin at sabihin mong palagi siyang mahal ng kanyang ina. Patawarin mo ako, Rosa, paalam. Niyakap ko ang liham sa aking dibdib at napasubsob ako sa aking unan. Umiiyak ng walang anumang tunog na lumalabas sa aking lalamunan kundi ang mapapait na hikbi. Napakasakit. Napakabigat ng katotohanan ito. Ang babaeng isinumpa ko kaninang umaga dahil sa kanyang kalupitan ay siya palang nag-isang taong nag-isip ng aking buong kinabukasan. Ginamit niya ang pinakamasakit na pamamaraan upang itulak ako palayo dahil alam niyang hindi ko siya iwan kung malalaman kong siya ay may sakit. Pinili niyang maging isang masamang tao sa aking paningin upang palayain ako mula sa kadena ng utang na loob. Nang gabing iyon, hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang mukha ni Senyora Helena, ang kanyang malamig na tinig, at ang mukhang ng inosenteng si Maya na tiyak na naghahanap na sa akin ngayon. Tiningnan ko ang matitulong lupa na may pangalan ko at ang maliit na aklat ng bangko, 50 milyong piso. Ang halagang ito ay kayang bumili ng lahat ng luho sa mundo. Kayang-kaya ko nang bilhin ang pinakamalaking bahay sa aming probinsya, makapagpatayo ng malaking tindahan, at hindi na kailanman magugutom ang aking nga magulang. Maaari ko na lamang ibaon sa limot ang nakaraan at magpakasarap sa buhay na inihandog sa akin. Ngunit paano ako mabubuhay nang mapayapa kung alam kong ang nagbigay sa akin ng lahat ng ito ay kasalukuyang naghihingalo at nag-isa sa kanyang laban? Paano ko matatanggap ang ganitong kalaking biyaya kung ang kapalit nito ay ang pagtalikod ko sa babaeng sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan ay naging mahina at nangangailangan ng karamay ng magbukang liwewe? Bago pa man tumilawk ang mga manok sa aming bakuran, bumangon ako. Inayos ko ang aking sarili at lumabas ng kwarto. Nakita ko ang aking ina na nagsisindi na naapoy sa aming lumangkalan upang magluto na almusal, habang ang aking ama ay nakaupo sa labas, humihitit ng kanyang nakasanayang tabako. Umupo ako sa isang maliit na bangkong gawa sa kahoy sa tabi ng aking ina. Napansin niya agad ang aking maga at namumulang mga mata na tila walang tulok. Nay, tay, tawag ko sa kanila. Ang boses ko ay basag at mahina. May kailangan po kayong malaman at may kailangan po akong gawin. Lumapit ang aking ama, iniwan ang kanyang tabako. Umupo silang dalawa sa aking harapan, baka sa kanilang mamagaspang na mukha ang matinding pag-alala. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga pagbuntong hininga at pagluha, isinaysay ko sa kanila ang buong katotohanan. Ikinuwento ko ang tungkol sa nawawalang kwintas, ang pagpapalaya sa akin, ang nakatagong sobre sa aking maleta, ang matitulong lupa, ang 50 milyong piso, at higit sa lahat, ang liham ni Senyora Helena na nagpapaliwanag ng kanyang malubhang sakit at malalim na layunin. Napanganga ang aking ina.
Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagsimulang umiyak. Diyos ko, napakabuti palang taong senyora mo, Rosa. Napakalaking kanyang sakripisyo. Ipinakpalit niya ang kanyang magandang pangalan sa iyong paningin upang mabigyan ka ng magandang buhay. Ang aking ama ay nanatiling tahimik sa loob ng mahabang panahon. Nakatingin lamang siya sa apoy na unti-unting lumalaki sa kalan. Matapos ang ilang sandali, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa. Ano ang balak mong gawin ngayon, anak? Tanong niya sa isang mahinahon ngunit seryosong tinig. Tatanggapin mo ba ang yaman na iyan at mananatili rito sa atin upang magsimulan ng bagong buhay gayang gusto niya? Umiling ako ng mariin. Ang maluha ko ay muling tumulong ngunit sa pagkakataong ito may kasama na itong matinding determinasyon. Hindi po, tay. Hindi ko po kayang tanggapin ang lahat ng ito habang siya ay naghihirap doon. Kung tatanggapin ko ito ng walang ginagawa, para ko na ring ibinenta ang aking konsensya. Kailangan ko pong bumalik sa Maynila. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi ko po siya maaring pabayaan na mag-isa lalo na sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Tumango ang aking ama. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Alam ko na iyan ang magiging desisyon mo. Rosa, pinalaki ka namin ng may takot sa Diyos at may malalim na pagpapahalaga sa utang na loob at dangal. Ang dangal ng isang tao ay hindi nabibili ng kahit na ilang milyong piso. Kung babalik ka, bumalik ka hindi bilang isang hamak na katulong na sunod-sunuran, kundi bilang isang kapamilya na handang dumamay sa oras ng pihati. Kinuha ko ang sobrang naglalaman ng nga titulo at aklat ng bangko at iniabot ko ito sa aking ina. Inyo na po muna ito, Nay. Itago po ninyo ng maigi. Kukuha lamang po ako ng sapat na halaga para sa aking pamasahe pabalik sa Maynila. Hindi ko po muna gagalawin ang perang ito hanggat hindi ko nakakausap ng masinsinan si Senyora Helena. Hindi na ako nagaksaya ng panahon. Matapos magalmusal ng konting kanin at kape, muli kong inayos ang aking maliit na bag. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na patuloy sa pagiya, ngunit puno ng pagmamalaki sa aking desisyon. Muli kong tinahak ang mahaba at maalikabok na daan palabas ng aming bayan. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tila naging mas mahaba at mas nakakabagot. Habang nakaupo ako sa loob ng barko, pinagmamasdan ko ang malalakas na alon na humahampas sa gilid. Ang dagat ay tila nag-aalimpuyo, kasabay na magulong emosyon na namamayani sa aking dibdib. Wala na ang takot at kahihiyan na naramdaman ko noong nakaraan. Ang tanging nangingibabaw ngayon ay ang matinding pag-aalala at ang pagnanasang makita agad ang kalagayan ng babaeng nagpabago sa takbo ng aking buhay. Nang dumaong ang barko sa daungan ng Maynila, agad na sumalubong sa akin ang nakakapasong init, ang maitim na usok mula sa mga sasakyan at ang nakakabinging ingay ng lungsod. Ang lahat ay tila nakmamadali, walang pakialam sa pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit ang isip ko ay nakatuon lamang sa isang misyon. Naglakad ako papunta sa isang maliit na tindahan na may pampublikong telepono. Nanginginig ang aking madaliri habang huhulog ko ang mga barya at pinipindot ang numero ng bahay ni na Senyora Helena na saulado ko na dahil sa 6 na taong pananatili ko roon. Ilang beses itong nagring bago may sumagot. Hindi ito ang isa sa mga bagong katulong, kundi ang boses mismo ni Senyor Anton. Ang kanyang tinig ay paus, garalgal, at tila isang taong hindi nakatulog ng maraming araw. Hello? Sino ito? Tanong niya sa kabilang linya. Senyor Anton. Ako po ito. Si Rosa po. Sagot ko, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Natahimik ang kabilang linya. Rinig na rinig ko ang mabigat niyang pahinga bago siya muling nagsalita. Rosa, bakit ka pa tumawag? Akala ko ba ay pinauwi ka na ni Helena sa probinsya ninyo? Ano pa bang kailangan mo? Wala na siyang ibibigay sa iyo.
Hindi po ako tumawag para humingi ng kahit ano, Senyor. Bumalik po ako rito sa Maynila. Nabasa ko po ang liham na itinago ni Senyora Helena sa aking maleta. Alam ko na po ang buong katotohanan. Alam ko na po na wala siyang nawawalang kwintas at alam ko na po ang tungkol sa kanyang malubhang sakit. Muling naghari ang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos, narinig ko ang mahina ngunit masakit na pagigbingang isang matapang at mayamang lalaki. Umiyak si Senyor Anton, isang senaryo na kailanman ay hindi ko inakalang mangyayari. Osa, hindi ko na alam ang gagawin ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa, napakatigas ng ulo niya. Hanggang ngayon, pilit niyang itinataboy ang lahat ng taong gustong mag-alaga sa kanya. Nasa pagamutan siya ngayon, lumalala ang kanyang kalagayan araw-araw. Saang pagamutan po, Senyor? Pupuntahan ko po siya ngayon din, mabilis kong tugon. Huwag, Rosa, pagbabawal niya. Kung pupunta ka ron, siguradong magagalit lamang siya. Baka makasama pa sa kanyang puso. Sinadya ka niyang paalisin dahil ayaw niyang makita mo siyang ganito. Baka ipagtabuyan ka lamang niya, ulit at ipahiya sa harap ng maraming tao. Handa po akong mapahiya, Senyor Anton. Handa po akong ipagtabuyan niya ng 1,000 beses. Sabihin po ninyo sa akin kung saan siya naroon. Nagmamakaawa po ako. Hindi ko siya maaring iwan ng ganito. Matapos ang ilang sandali ng pag-alinlangan, ibinigay niya sa akin ang pangalan ng isang sikat at mamahaling ospital sa lungsod ng Taguig. Agad akong sumakay sa isang sasakyan at naktungo roon. Habang papalapit kami sa malaking gusali, lalong bumibilis ang pintih ng aking puso. Pagpasok ko sa pagamutan, sinalubong akong ng malamig na hangin at ng pamilyar na amoy ng gagamot at pampalinis. Ang mga dingding ay puting-puti na tila nakakabulag. Walang anumang ingay na maririnig kundi ang mahihinang yabag ng mga nurse at manggagamot at ang nakakatakot na tunog ng iba't ibang makina. Tinahak ko ang mahabang pasilyo patungo sa pribadong kwarto na binanggit ni Senyor Anton. Nang marating ko ang tapat ng kwarto, huminto ako. Nanginginig ang buo kong katawan. Sumilip ako sa maliit na salamin sa pintuan. Ang nakita ko ay halos dumurog sa huling natitirang lakas ng aking mabinti. Nakahiga sa gitna ng kwarto ay isang babaeng halos hindi ko na makilala. Wala na ang mahaba at makintab na buhok ni Senyora Helena na lagi niyang ipinagmamalaki. Wala na ang kanyang matapang na tindig. Ang kanyang balat ay kasing putlang ng papel at nakadikit na lamang sa kanyang nga buto. May nakakabit na malaking tubo sa kanyang ilong upang tulungan siyang huminga at sari-saring makarayom at tubig na may gamot ang nakatusok sa kanyang mamapapayat na braso. Ang mga makina sa paligid niya ay patuloy sa pagilaw at pagtunog, tila nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang buhay. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at binuksan ang pintuan. Pumasok ako sa loob. Narinig niya ang aking mayabag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mabibigat na mata. Nang makita niya ako, nakita ko ang paglapat ng kanyang nga mata sa matinding pagkagulat. At gaya ng inaasahan, ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng pilit na galit. Bakit? Bakit ka nandito? Hirap na hirap at garalgal niyang tanong. Pilit na iniaangat ang kanyang nanginginig na kamay upang ituro ang pintuan. Umalis ka rito, Rosa. Wala kang karapatang bumalik. Lumapit ako sa kanyang kama at dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig. Hinawakan ko ang kanyang malamig at nanginginig na kamay. Hindi alintana ang kanyang pilit na pagbawi rito. Ang mga luha ko ay tuloy-tuloy na pumatak at nabasa ang puting kumot na nakapatong sa kanya. Hindi po ako aalis, Senyora. Pinalayas po ninyo ako ng walang sapat na dahilan. Pinagmukha ninyo akong magnanakaw para lamang protektahan ako. Ngayon, hayaan po ninyong ako naman ang maging matigas ang ulo.
Hindi ninyo ako mapapaalis kahit anong paninigaw ang gawin ninyo. Nandito po ako para alagaan kayo hanggang sa huli. Napapikit si Senyora Helena at isang butil ng luha ang tumakas mula sa gilid ng kanyang nga mata, isang patunay ng kanyang pagkatalo sa aking determinasyon. Matigas talaga ang ulo mo. Bulong niya, tila sumusuko na sa pagod. Akma na sana akong tatayo upang ayusin ang kanyang unan nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ng napakalakas. Napalingon ako at nakita ang isang babaeng nakasuot ng napakamamahaling damit, puno na alahas ang lig at mga kamay, at may matalim at mapanghusgang nga mata. Ito ay ang tiyahin ni Senyora Helena, isang babaeng kilala sa buong ang kanila bilang sakim at laging nag-abang sa yaman ng kanilang pamilya. Kasunod nito ay dalawang lalaking nakasuot ng formal na barong na tilam nga abogado. Nang makita ng tiyahin na nakaluhod ako sa tabi ni Senyora Helena, napangiwi ito sa matinding pandidiri. Anong ginagawa ng isang hamak na katulong na ito rito? At paano ka nakapasok sa pribadong kwartong ito? Sigaw nito, ang boses ay matinis at puno enerhe pambabastos. Bago pa ako makasagot, lumapit ang babae sa kama at walang awang tiningnan ang naghihingalong si Senyora Helena. Mabuti naman at gising ka na, Helena. Wala na tayong oras para sa mga pag-inarte. Narito ang mga papeles. Kailangan mo na itong pirmahan na yun din para may lipat na ang buong kumpanya at ang lahat ng mga ari-arian sa pangalan ko bago ka patuluyang malagutan ng hininga at mapunta ang lahat sa walang kwentang asawa mo. Napatayo ako sa matinding gulat at galit. Haharapin ko na sana ang walang pusong babae nang biglang nagsimulang magwala ang mga makina sa paligid ni Senyora Helena. Ang regular na pagtunok nito ay nahing isang mabilis, nakakabinghi at walang patit na alarma. Ang katawan ni Senyora Helena ay biglang nangisay at ang kanyang mga mata ay nanlaban habang pilit siyang humahabol ng hininga. Ano ang nangyayari kay Senyora Helena? Tuluyan na ba siyang bibigay dahil sa matinding kaguluhang dala ng kanyang sakim na tiyahin? O ito na ba ang magiging simula ng pinakamalaking laban ko pang protektahan ang naiwang pamilya ng taong nagpabago sa aking buhay? Tulungan ninyo kami, kumuha kayo ng manggagamot ngayon din, parang awa niyo na. Ang aking malakas at basag na sigaw ay pumunit sa malamig, patay, at nakakabinging katahimikan ng buong pasilyo ng pagamutan. Halos madapa ako sa aking sariling mga paa. Ang aking mga tuhod ay nanginginig at nawawalan ng lakas habang nakmamadaling lumabas ng kwarto upang humingi ng saklolo. Ang tunog nga makina sa loob ng silid ni Senyora Helena ay isang walang patid at matinis na alarma na tila nakbabadya ng kamatayan. Pumasok ang mga nurse na tumatakbo. Dala-dala ang mga kagamitang pangmedikal, kasunod ang isang lalaking manggagamot na may seryoso, madilim at nakmamadaling anyo. Pilit nila akong itinulak palabas ng makipot na pintuan, kasama ang tiyahin ni Senyora Helena na ngayon ay nakatayo lamang sa gilid. Wala akong nakitang kahit anong bakas ng pag-aalala, takot o awa sa mukha ng matanda kundi labis na pagkadismaya dahil hindi niya nakuha ang pirma na kanyang pakay sa araw na iyon. Lumabas na kayo, kailangan naming iligtas ang pasyente. Huwag kayong haharang sa daan. Ang marin at mabilis na utos ng manggagamot bago tuluyang isara ang pinto ng malakas. Napabagsak ako sa malamig na sahig na baldosa, walang pakialam sa dumi o sa mga taong dumaraan. Napahagulgol ako, umiyak, nananalangin ng taimtim sa lahat suwana. Santo na kilala ko na sana ay huwag mo nang bawiin ang buhay ng babaeng nasa loob. Ang makamay ko ay nanginginig ng husto at malamig na parang yelo. Hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili. Kung hindi ba ako pumasok, mangyayari ba ito? Kung hindi ko ba hinarap ang tiyahin niya, atakehin ba siya sa puso? Bumangon ka nga riyan, napakababaw ng luha mo, nakakadiri kang tingnan.
Tumingala ako mula sa pagkakasubsob at nakita ang tiyahin ni Senyora Helena na nakapamewang, matalim at puno ng pandidiri ang tingin sa akin. Ang kanyang naalahas ay kumikinang sa ilalim ng puting ilaw, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napakadilim. Wala kang karapatang maginarte at umiyak ng ganyan rito dahil isa ka lamang hamak na katulong na pinalayas na parang aso. Kung hindi ka pumasok at nanggulo sa pribadong kwartong pamangkin ko, sana ay mayos naming napag-usapan ang paglipat ng naari-arian. Ikaw ang nagdala ng malas sa araw na ito. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naghihingalo ngayon. Pinunasan ko ang aking manaluha gamit ang likod ng aking nanginginig na palad at dahan-dahang tumayo. Nag-init ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang na iyon. Marahil sa sobrang galit na nararamdaman ko para sa babaeng ito na walang ibang inisip kundi ang limpa-limpa na pera ng kanyang sariling nahihingalong kadugo. Wala po akong pinirmahang kontrata para maging alipin ninyo. Kaya wala po kayong anumang karapatang sigawan at malitin ako. Tinitigan ko siya ng tuwid sa kanyang mamata. Ang aking boses ay hindi nanginginig kundi puno ng paninindigan. At lalong wala kayong karapatang saktan ang damdamin ni Senyora Helena sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi po ba kayo nakokonsensya kahit kaunti? Pamangkin ninyo ang nag-agaw buhay sa loob ng kwartong iyan, ang sarili ninyong dugo at laman. Ngunit ang tanging inaalala ninyo ay ang mga kapirasong papel na naglalaman ng kanyang yaman. Ganyan ba talaga kapag sinamba na ninyo ang pra? Nakakalimutan niyo ng maging tao. Isang malakas, mabigat, at nakakabinging sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Napalingon ako sa sobrang lakas ng pagkakahampas. Umaapoy sa sakit ang aking mukha, namanhid ang aking tainga at nalasahan ko ang sarili kong mapaklang dugo mula sa pumutok kong labi. Ang ilang mga nurse at pasyente sa malayo ay napatingin sa amin ngunit walang nangahas na lumapit. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, hampas lupa. Sigaw niya, nanlilisik ang nga mata na tila isang demonyong handang pumatay. Wala kang alam sa pamilyang ito. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Kayang-kaya kong ipaligpit at ipapatay ang buong pamilya mo sa probinsya kung hindi ka alis sa landas ko. Isang tawag ko lang, wala na kayong babalikang bahay sa Leyte. Akma sana siyang muling manampal ng may isang malakas na kamay na biglang pumigil sa kanyang nakataas na braso. Subukan mong saktan pa ng isang beses si Rosa, tita, at ipapakulong kita ng walang pag-aalinlangan. Lumingon ako at nakita si Senyor Anton. Gusot ang kanyang mamahaling barong, magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang nga mata ay nagapoy sa matinding galit habang nakatingin sa tiyahin ng kanyang asawa. Binitawan niya ang braso ng matanda ng may diin at puwersa na nagpaurong dito ng bahagya. Siya ay humahangos, halatang tumakbo mula sa sasakyan patungo rito matapos malamang inatake ang kanyang asawa. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Senyor Anton. Ang boses ay mababa, madilim at puno ng pagbabanta na nagpatayo ang aking mabalahibo. Sinabi ko na sa inyo na bawal kayong lumapit kay Helena. Sinabi ko na sa maguwardiya sa ibaba na huwag kayong papasukin. Aba, Anton, karapatan kong makita ang pamangkin ko at karapatan ng aming pamilya na bawiin ang mga ari-ariang nararapat sa amin bago mo pa ito lustayin at ubusin. Ang matanda ay pilit na itinatago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng pagmamataas. Huwag mong kalimutan, pumasok ka lang sa pamilyang ito nang walang dalang kahit na ano kundi ang pangalan mo. Para namin ang nagpayaman sa inyo. Matagal ng akin ang kumpanya dahil kami ni Helena ang nakpalago nito gamit ang sarili naming pawis at dugo habang kayo ay nakpapakasarap sa mga sugalan. Umalis na kayo bago pa ako tumawak ng magwardiya at ipakabit sa inyo ang posas dahil sa pangaharas sa isang nahihingalong pasyente. Sigaw ni Senyor Anton, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Umalis ang matanda, kasama ang kanyang dalawang duwag na abogado.
ngunit nag-iwan ito ng isang mapang-asar na ngiti at matalim na sulyap sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na tila isang maruming insekto. Hindi pa tayo tapos, hampas lupa. Tandaan mo ang sinabi ko tungkol sa pamilya mo. Nang tuluyang mawala sila sa aming paningin, unti-unting nanghina ang magatuhot ni Senyor Anton. Ang galit ay mabilis na napalitan ng matinding takot at kalungkutan. Napaupo siya sa upuang bakal sa pasilyo at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang magkabilang palad. Narinig ko ang kanyang malakas na pagikbi, isang lalaking tinitinggala sa lipunan, ngayon ay umiyak na parang isang batang nawawalan ng ina. Lumapit ako at dahan-dahang umupo sa kanyang tabi, wala akong sinabi. Hindi ko siya inalo ng mga salitang magiging maayos ang lahat dahil pareho, naming alam na hindi iyon totoo. Alam kong sa mga pagkakataong ganito, ang katahimikan at presensya ang pinakamabisang sandata laban sa labis na kalungkutan. Matapos ang higit 2 oras na tila isang buong dekada ng paghihintay at pagdurusa sa labas ng kwarto, bumukas ang pinto at lumabas ang manggagamot. Punong-punong pawis ang kanyang agad kaming tumayo ni Senyor Anton. Nagabang ng balita na maaring magduktong o tumapos sa aming pag-asa. Naagapan namin ang matinding pag-atake sa kanyang puso, panimula ng manggagamot. Nakahinga ako ng maluwag at napapikit sa pasasalamat. Ngunit lubhang napakahina ng kanyang katawan, hindi na niya kaya ang isa pang pag-atake. Inilipat na namin siya sa silid para sa mga nasa malubhang kalagayan. Kailangan niya ng lubusang pagpapahinga, bawal ang anumang uri ng gulo, ingay, o matinding emosyon. Bawat minuto ngayon ay napakahalaga. Mari siyang bumigay anumang oras kaya kailangan ninyong maging handa sa pinakamasamang mangyayari. Nang gabing iyon, nakatayo lamang ako sa labas ng makapal na salamin ng silid para sa mga malubang pasyente. Pinakmamasdan ko si Senyora Helena na nakakabit sa napakaraming makina at tubo. Hindi na siya mukhang matapang, makapangyarihan at mataray na senyora na kinatatakutan ng lahat. Sa pagkakataong ito, siya ay isang marupok na tuyong dahon na naghihintay na lamang tangayin ng malamig na hangin ng kamatayan. Lumapit si Senyor Anton sa tabi ko, may hawak na 2 tasang mainit na kape mula sa ibaba. Iniabot niya sa akin ang isa. Ang init ng baso ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking nanlalamig na mapalad. Salamat, Rosa, sa pagligtas mo sa kanya kanina at higit sa lahat sa pagbabalik mo kahit na pinaktabuyan kaniya ng walang pangingimi. Humigop siya ng kape at tumingin sa malayo, sa kadiliman ng labas ng bintana. Alam mo ba kung bakit pinilit ni Helena na palayasin ka at ipamana sa iyo ng palihim ang malaking halaga at mga lupa? Tiningnan ko siya, naghihintay ng kasagutan dahil alam niyang kapag nawala siya, walang ibang gagawin ang kanyang magasakim na kamag-anak kundi sirain ako, sirain ang pamilya namin at bawin ang lahat ng yaman niya hanggang sa huling sentimo. Ayaw niyang mapunta ang kumpanyang pinahirapan niya ng buong buhay niya sa mga taong walang ibang ginawa kundi maghintay sa kanyang pagbagsak gaya ng mga buwitre. Higit sa lahat, ayaw niyang idamay ka sa malaking gulong ito dahil itinuturing ka na niyang higit pa sa isang kasambahay. Ngunit narito ka ngayon, sa gitna ng isang madugong digmaan na hindi naman sa iyo. Hindi ko po maiwan si Senyor Anton. At hindi ko rin po kayang pabayaan na lumaki si Maya na walang magtatanggol sa kanya. Kung pera at kapangyarihan ang labanan, wala po ako niyan. Ngunit kung katapatan po, handa kong ibigay ang buhay ko. Kinaumagahan, matapos ang isang gabing walang tulog at puno ng pananalangin, pinayagan na kaming pumasok saglit sa loob ng kwarto. Ngunit isa-isa lamang at sa loob ng napakaikling sandali upang hindi makasama sa pasyente, ako ang unang pumasok. Nakasuot akong asul na damit na pamprotekta mula sa ospital at maskara sa mukha. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kama. Gising siya. Ang kanyang mamata ay naghahanap. Nang makita niya ako, kahit paano ay may kaunting kulay at buhay na ang kanyang nalabi. Rosa,
Bulong niya. Ang kanyang boses ay napakahina, halos hangin na lamang na lumalabas mula sa kanyang tuyong lalamunan. Nandito po ako, senyora. Huwag na po kayong magsalita ng magsalita. Magpahinga po muna kayo para mabilis kayong lumakas. Pakiusap ko habang hinahawakan ang kanyang nanginginig at malamig na kamay. Umiling siya ng marahan, isang pagtutol. Tumawag ka ng abogado. Ngayon din, hindi bukas, hindi mamaya. Kailangan kong palitan at ayusin ang aking huling habilin. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata, isang tingin na nakmakaawa at nagutos ng sabay, isang tingin na pumukaw sa buong pagkatao ko. Ikaw, Rosa, ikaw ang gagawin kong tagapamahala ng aking buong yaman at hindi ang asawa ko o ang mga kamag-anak ko. At ikaw ang tatayong pangalawang ina ni Maya kapag nawala ako. Hindi ko sila hahayaang sirain ang kinabukasan ng anak ko. Ipapangalan ko sa iyo ang kapangyarihan. Napanganga ako, hindi makapaniwala sa aking narinig. Ako, isang hamak na katulong na walang formal na pinag-aralan sa negosyo. Magiging tagapamahala ng bilyon-bilyong pisong kumpanya at legal na tagapag-alaga ng nakisang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Ito ay isang hakbang na tiyak na magpapabaliw sa kanyang mga sakim na kamag-anak at maglalagay sa akin sa gitna ng malaking panganib. Senyora, hindi ko po ito matatanggap. Masyadong mabigat ito. Wala po akong alam sa mga negosyo at patapatayin po akong kamag-anak ninyo. Nag-alalang sagot ko. Naisip ang bantang ang kanyang tiyahin kagabi. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, Rosa. Mangako ka. Pilit niyang hinikpitan ang hawak sa kamay ko. Ang kanyang pahinga ay bumibigat muli. Mangako ka. Bago ko pa man masagot ang kanyang pakiusap at matanggihan ang kanyang mapanganib na plano, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang magamot. Ngunit may napansin akong kakaiba sa mata na nurse. Isang palihim at matalim na sulyap sa mga papeles at talaan ng gamot na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ni Senyora Helena. Ang nurse na ito ay hindi ang parehong babae na nakasikaso sa amin kakabi. Nang lumabas ang nurse ng nakmamadali, nakita ko mula sa maliit na siwang ng pintuan ang tiyahin ni Senyora Helena na nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo, may kausap na isang lalaking nakaitim. Itinuturo ng lalaki ang direksyon ng kwarto ni Senyora Helena at sabay silang ngumiting ang isang nakakakilabot na ngiti. Ano ang may tim na balak ng babaeng ito ngayon sa loob mismo ng pagamutan? At handa ba akong isugal pati ang kaligtasan at buhay ng sarili kong mga magulang sa probinsya upang tuparin ang pinakamabigat na pabor na hinihingi ng nahihingalong si Senyora Helena? Ang malamig na pawis ay mabilis na gumapang sa aking likuran habang pinagmamasdan ko ang babaeng tagapag-alaga na unti-unting lumalapit sa higaan ni Senyora Helena. Ang kanyang mahakbang ay magaan ngunit may kakaibang pagmamadali at ang kanyang mamata ay pilit na iniwasan ang aking paningin sa kanyang kanang kamay. Mahigpit niyang hawak ang isang hiringgilya na naglalaman ng malinaw na likido. Wala sanang kakaiba rito dahil nasa loob kami ng isang pagamutan, ngunit ang palihim na ngiti at pagtango ng tiyahin ni Senyora Helena sa dulo ng pasilyo kanina ay patuloy na sumisigaw ng panganib sa aking isipan. Ano ang ituturok mo sa kanya? Tanong ko, ang aking tinik ay sinadyang lakasan upang makuha ang atensyon ng babae at ni Senyor Anton na kasalukuyang nakaupo sa kabilang gilid ng kwarto. Natigilan ang babaeng tagapag-alaga. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang kamay na may hawak ng hiringgilya ay bahagyang nanginig. Ito po ay gamot para sa kanyang puso. Utos pong punong manggagamot kanina, utal-utal niyang sagot. Ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Tumayo ako mula sa aking pagkaluhod sa tabi ni Senyora Helena at mabilis na humarang sa pagitan ng babay at anak kama hindi maari.
Kakaalis lamang ng punong manggagamot kanina at ang sabi niya ay bawal muna siyang bigyan ng anumang gamot maliban sa nakakabit na sa kanyang ugat dahil masyado pang mahina ang kanyang katawan para tanggapin ang nga ito. Sino ang nagutos sa iyo na iturok iyan? Senyor Anton, na nakaramdam ng matinding tensyon, ay mabilis na tumayo at lumapit sa amin. Ano ang nangyayari rito? Anong gamot iyan? Tanong niya sa babae. Ang kanyang boses ay nagiging madilim at nagbabanta. Ito po ay utos lamang. Pakiusap po, kailangan ko na po itong iturok dahil oras na para sa kanyang gamutan. Pilit na iginigit ng babae habang sinusubukang lampasan ako. Ngunit hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ko ng mahigpit ang pulsong babae. Ang kanyang balat ay malamig na malamig at ang kanyang pulso ay tumitibok ng napakabilis, patunay ng kanyang matinding kaba. Hindi mo ituturok iyan sa kanya hanggat hindi namin nakakausap ang punong manggagamot, sigaw ko. Bumitaw ka, sigaw ng babae, pilit na hinihila ang kanyang kamay mula sa aking pagkakahawak. Sa aming pagpupumiglas, nabitawan niya ang hiringgilya. Nahulog ito sa matigas na sahig na baldosa at nabasag. Ang malinaw na likido ay kumalat sa sahig. Umaamoy ang isang matapang at kakaibang kemikal na kailanman ay hindi ko naamoy sa loob ng pagamutan. Nang makita ng babae ang nabasag na hiringgilya, mabilis siyang lumingon sa pintuan. Bago pa man makakilos si Senyor Anton, kumaripas na siya ng takbo palabas ng silid. Susundan sana siya, "Ne, Senyor, ngunit pinigilan ko siya." "Huwag na po, Senyor Anton. Hayaan na po ninyo siyang tumakas. Ang mahalaga ay ligtas si Senyora. Bantayan po natin siyang may girito. Baka may iba pa silang isugo upang tapusin ang kanyang buhay." Nanginginig kong pakiusap habang nakatingin sa kumalat na likido sa sahig. Napahawak si Senyor Anton sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay namumula sa labis na galit at kawalan ng magawa. Mga demonyo. Wala silang sinasanto, sarili nilang kadugo. Handa nilang patayin para lamang sa pera. Sumigaw siya. Ang kanyang tinik ay nababasag sa matinding kalungkutan. Nilingon ko, si Senyora Helena. Gising siya at nasaksihan niya ang lahat. Ang kanyang mata ay punong na luha ngunit ang kanyang anyo ay nakpapakita ng isang matinding pagpapasya. "Anton." Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila kinakapos ng hangin ngunit pinipilit niyang maging malinaw. "Tawagin mo si Manananggol Perez. Ngayon din, sabihin mong dalhin niya ang lahat ng papeles. Wala na tayong oras." Tumango si Senyor Anton. Pinunasan ang kanyang luha at mabilis na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang pinakakatiwalaang tagapayo ng kanilang pamilya. Habang nakikipag-usap siya sa labas ng kwarto, muli akong lumuhod sa tabi ni Senyora Helena. Hinawakan ko ang kanyang manipis at nanginginig na kamay. Ang kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit sa counting din. "Rosa." Mahinang tawag niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, naghahanap ng kasagutan sa pabor na kanyang hiningi bago mangyari ang kaguluhan. "Tatanggapin mo ba ang aking anak, ang buhay niya? Ikaw lamang ang tanging pag-asa ko upang mailigtas siya sa mga buwitreng iyon." Ang aking dibdib ay parang pinupukpok ng malalakas na martilyo. Ako, na isang babaeng lumaki sa hirap sa Leyte, na walang ibang pangarap kundi ang may paayos ang bubong ng aming maliit na dampa, ngayon ay inaalok ng kapangyarihan at responsibilidad na kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan. Paano ko mapoprotektahan ang isang malaking kumpanya at ang isang batalaban sa mga mayayaman at makapangyarihang tao na handang pumatay para sa salapi? Ngunit habang nakatingin ako sa mga mata ni Senyora Helena, hindi ko nakita ang isang makapangyarihang ginang.
Ang nakita ko ay isang inang naghihingalo at nagmamakaawa para sa kinabukasan ng kanyang nag-isang anak. Nakita ko ang mukhang batang si Maya, ang kanyang inosenteng ngiti habang nakayap sa aking ligtuing gabi. Kung tatanggi ako ngayon dahil sa takot, habang buhay kong dadalhin ang pagsisisi na hinayaan kong mawasak ang buhay ng batang itinuring ko ng sariling anak. Lumuhang tumango ako at hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Tatanggapin ko po, Senyora. Tatanggapin ko ang lahat ng inyong ibibigay, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Maya. Ipinapangako ko po sa harap ng Diyos na babantayan ko siya, aalagaan, at ipagtatanggol gamit ang sarili kong buhay. Wala pong makakapanakit sa kanya hanggat ako ang humihinga. Isang mahinang ngunit napakagandang ngiti ang sumilay sa mga maputlang labi ni Senyora Helena. Isang ngiting kapayapaan na matagal ko nang hindi nakita sa kanyang mukha. Salamat, Rosa. Ngayon, makakapagpahinga na ako ng tuluyan. Hindi naktagal, dumating si Manananggol Perez, isang matandang lalaking may puting buhok at seryosong mukha. May dala siyang isang itim na bag na naglalaman ng makakapal na dokumento. Kasama niya si Senyor Anton at dalawa pang matataas na manggagamot na magsisilbing saksi na si Senyora Helena ay nasa tamang pag-isip upang magdesisyon. Pinalapit ng Manananggol si Senyora Helena at dahan-dahang binasa ang huling habilin na ipinabago nito. Ang bawat salita ay malinaw. Ang buong pamamahalan ng kumpanya, ang lahat ng ari-arian at ang legal na pag-aruga kay Maya ay ipinapangalan sa akin, Rosa Maria Villanueva, bilang nag-iisang tagapagpatupad. Si Senyor Anton ay binigyan ng malaking bahagi ng yaman upang makapagsimula muli ng malayo sa gulong ng kanyang mga kamag-anak, ngunit ang pagdedesisyon para sa kinabukasan ni Maya ay nasa aking mga kamay. Nang marinig ko ang aking pangalan na binabasa mula sa opisyal na dokumento, tila tumigil ang aking mundo. Ito na ang huling tulay na tatawirin ko, wala ng bawian. Inalalayan ni Senyor Anton si Senyora Helena na bahagyang bumangon. Inabutan siya ng Manananggol ng isang mamahaling panulat. Nanginig ang kanyang kamay habang inilalapit ito sa papel. Ang bawat pahinga niya ay nagiging mas mabigat, mas mabagal. Nilabanan niya ang matinding sakit at panghihina ng kanyang katawan upang isulat ang kanyang pangalan sa ilalim ng pahina, isang pirma, dalawang pirma. Hanggang sa makumpleto niya ang lahat ng kinakailangang dokumento. Nang mabitawan niya ang panulat, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Bumagsak muli ang kanyang katawan sa malambot na unan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumaba at tumaas. Ang tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay nagsimulang bumagal. Helena, sigaw ni Senyor Anton, agad na yumakap sa kanyang asawa habang umiyak ng walang patid. Mahal ko, lumaban ka pa, pakiusap, huwag mo kaming iwan. Umiling si Senyora Helena ng napakahina. Pagod na ako, Anton. Pagod na ako. Alagaan mo ang anak natin. Alagaan mo si Rosa. Sila na ang pamilya mo ngayon. Ibinabaling niya ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang mata ay nanlalabo na, ngunit nakikita ko pa rin ang liwanag ng pagmamahal sa loob nito. Rosa, anak ko, ikaw na ang bahala. Sisimulan ko sanang sabihin na huwag siyang mag-alala, ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang mahabang, matinis at walang patid na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang linyang berde sa makina ay naging isang tuwid na linya. Ang kanyang dibdib ay tumigil sa pag-alon. Ang init sa kanyang kamay na hawak ko ay unti-unting lumamig at naglaho. Pumasok ng nagmamadali ang mga manggagamot. Pilit kaming inilayo ni Senyor Anton mula sa higaan. Nakita ko kung paano nila sinubukan ang lahat upang ibalik ang kanyang hininga.
Sinulak, ginamitan nege makinarya, binigyan nege hangin. Ngunit matapos ang ilang minuto ngang matinding pag-aasam at pakikipaglaban, huminto ang punong manggagamot. Tumingin siya sa orasang nakasabit sa dingding at malungkot na umiling. Wala na po siya, Senyor Anton. Ikinagagalak ko pong ipaabot ang aming pakikiramay. Bumaksak sa sahig si Senyor Anton, umiyak ng napakalakas na tila pinupunit ang kanyang lalamunan. Ako ay nakatayo lamang sa isang gilid, ang nga luha ay patuloy na umagos ng tahimik, wala ng Senyora Helena. Ang babaeng naging malupit sa akin sa labas ngunit naging isang tunay na ina sa aking kinabukasan ay tuluyan ng namayapa. Ang bigat ng kanyang pumanaw na katawan ay tila inilipat sa aking mabalikat sa anyo ng isang napakalaking responsibilidad. Habang umiyak kaming lahat at pilit na inaako ang matinding kalungkutan ng pagkawala, isang malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto ang nagpatigil sa amin. Bumukas ng marahas ang pintuan. Bumulaga sa amin ang tiyahin ni Senyora Helena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang maduwak na manananggol ang kanyang kasama. Kasunod niya ay 4 na matitikas na alagad ng batas na nakasuot ng uniforme. May mga posas na nakasabit sa kanilang mabaywang. Ang mukhang matanda ay may nakapaskil na isang malapat at demonyong ngiting, tagumpay at kawalang awa. Huhulihin ninyo ang babaeng iyan, matinis na utos ng tiyahin, sabay turo sa akin ng kanyang mahabang daliri na puno ngang diamante. Ang katulong na iyan ang pumatay sa pamangkin ko. Pinilit niya ang isang naghihingalong pasyente na pumirma sa mga pekeng dokumento gamit ang pananakot at pagmamanipula. Siya ay isang magnanakaw at ngayon ay isa ng mamamatay tao. Lumapit sa akin ang 2 alagad ng batas. Hawak ang malamig na posas na bakal na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng pagamutan. Paano ko mapapatunayan ang aking pagiging inosente laban sa ganito karaming kasinungalingan? At tuluyan na ba akong mabubulok sa likod ng malamig na rehas bago ko paman matupat ang aking pangako sa pumanaw na Senyora Helena? Huwag ninyo siyang hawakan. Sumigaw si Senyor Anton. Mabilis na humarang sa pagitan ko at kanang 4 na alagad kan batas na unti-unting lumalapit. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit handang manakit kung kinakailangan. Wala siyang ginawang masama. Kung mayroon mang dapat posasan at ikulong sa silid na ito, iyon ay ang babaeng iyan na walang ibang ginawa kundi guluhin at saktan ang huling sandali ng asawa ko. Itinuro niya ng marin ang tiyahin ni Senyora Helena na ngayoy nakapamewang at mapakmataas na nakatingin sa amin. Manananggol Pres ay mabilis ding umabante. Bit-bit ang kanyang makapal na itim na bag, magaginu, pakiusap, maging makatwiran tayo. Ako ang legal na tagapayo ng pamilyang ito. Ang aking kliyente, si Senyora Helena, ay pumanaw dahil sa kanyang malubhang karamdaman na matagal na niyang iniinda at pilit nilalabanan at hindi dahil sa anumang foul play. Ang mga dokumentong pinirmahan niya kanina lamang ay legal. Nasaksihan ng 2 punong manggagamot at ginawa ng may buong laya at malinaw na pag-iisip. Ang pag-aresto sa inosenteng babaeng ito ng walang sapat na investigasyon, walang autopsiya at walang mandamiento de aresto ay isang malaking paglabag sa batas. Ngunit ang tiyahin ni Senyora Helena ay tumawa lamang, isang matinis at nakakakilabot na tawa na umaling-aungaw sa malamig na kwartong pagamutan. Tila ba ang pumanaw na katawan ng kanyang sariling pamangkin sa likuran namin ay isa lamang basurang walang halaga sa kanyang paningin. Huwag kayong makinig sa iyan, utos ng matanda sa mapulis habang itinataas ang kanyang baba. Bayat ng katulong na iyan, ang abogadong iyan gamit ang perang ninakaw niya mula sa kahadayero ni Helena. At ikaw, Anton, masyado kang nagpapadala sa kalandian ng babaeng iyan. Kita niyo na
Kasabwat siya, pinwersa nila si Helena habang naghihingalo upang nakawin ang buong kumpanya. Dalhin na ninyo siya at ikulong. Hindi ko na namalayan kung paano nangyari ang sumunod na sandali. Ang lahat ay tila isang mabilis, magulo at malabong panaginip. Naramdaman ko na lamang ang magaspang at malalakas na kamay ng pulis na humablot sa aking nanginginik na braso. Pilit akong nagpupumiglas, hindi dahil gusto kong tumakas mula sa kanila, kundi dahil sa matinding takot na sumakop sa aking buong pagkatao. Ang malamig at mabigat na bakang posas ay walang awang isinara sa aking pulso. Ang tunog ng paglok nito ay parang paghatol ng kamatayan sa aking kalayaan at kinabukasan. Masikip, masakit at mabilis na nagiwan ng mapupulang marka sa aking kayumangging balat. Rosa, sisiguraduhin kong makakalabas ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ilalabas kita riyan kahit anong mangyari. Sigaw ni Senyor Anton habang pilit siyang pinipigilan ng 2 pang pulis at 6 mga lalaking nurse upang hindi makagulo ng tuluyan sa loob ng ospital. Lumingon ako sa kanya. Ang aking mga luha ay patuloy na umagos ng tahimik sa aking mga pisngi. Alagaan po ninyo si Maya, Senyor, pakiusap ko habang walang awang kinakalatkad. Ako palabas ng silid ng mga alagad ng batas. Huwag po ninyong hahayaan na makuha siyang babaeng iyan. Parang awan niyo na po, bantayan ninyo ang bata. Habang tinatahak namin ang mahaba, puti at malamig na pasilyo ng pagamutan, ramdam na ramdam ko ang nga mapanghusgang tingin ng mga pasyente, nurse at mga bumibisita. Ang ilan ay nakbubulungan habang nakatakip ang nga bibig, ang iba ay umiiling na tila nandidiri sa aking anyo. Sa kanilang mga mata, ako ay isang masamang tao, isang halimaw at walang utang na loob na pumatay sa aking sariling amo para lamang sa kasakiman at pera. Bawat hakbang ko pababa patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis sa labas ay tila paglapit ko sa sarili kong impyerno. Ang loob nga sasakyan ng pulis ay mainit, madilim at amoy kalawang at pinagpawisang mga katawan. Nakaupo ako sa matigas na upuang bakal, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakaposas pa rin. Sa bawat pagikot at pagtalbog ng sasakyan sa malubak na kalsada ng Maynila, naisip ko ang aking matatandang magulang sa Leyte. Ano kaya ang mararamdaman nila kung malaman nilang ang nag-isang anak na ipinagmamalaki at inaasahan nila ay nakakulong ngayon sa isang masikip na selda sa salang pagpatay? Ang puso ko ay parang pinipiga hanggang sa mawalan ng dugo. Wala akong ibang dasal kundi ang bigyan ako ng Panginoon ng sapat na lakas upang malampasan ang napakabigat na pagsubok na ito. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako maaring manghina dahil may isang inosenteng batang naghihintay sa aking pagbabalik. Pagdating namin sa presinto, hindi na nila ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Agad akong inihagis sa isang maliit, madilim at mabahong selda sa dulo ng pasilyo. Ang sahig ay basa at amoy ihi at ang mga dingding na semento ay puno ng nakasulat na sumpa at kalungkutan mula sa mga nakaraang bilanggo. Walang maayos na kama, tanging isang manipis, basa at maruming karton sa isang madilim na sulok. Umupo ako roon, niyakap ng mahigpit ang aking nanginginig na tuhod at hinayaan ang sarili kong umiyak ng buong lungkot. Ang lamig ng semento ay unti-unting nanuot sa aking mga buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagiging mag-isa at walang kalaban-laban sa mundo ng mga taong kayang bilhin at manipulahin ang batas. Ilang oras akong nanatili sa kadiliman, hindi na alam kung umaga na ba o lumipas na ang gabi hanggang sa marinig ko ang malakas na pagkalampak ng bakal na rehas. Isang matabang pulis ang tumawag sa pangalan ko at inilabas ako patungo sa isang maliit at maliwanag na kwarto para sa investigasyon. Nakaupo roon sa kabilang panig ng lumang lamesa ang tiyahin ni Senyora Helena.
Ang kanyang suot na mamahaling pabango ay mabilis na kumalat sa maliit na kwarto, ngunit hindi nito sapat upang itago ang matinding bahong kanyang maitim na budi. Umupo ako sa tapat niya. Ang nga pulis ay tahimik na lumabas at iniwan kaming dalawa. Nakakaawa ka naman, Rosa, panimula niya. Ang kanyang manipis na boses ay may halong pangungutya habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang aking madungis, magulo at pagod na anyo. Isang hamak na probinsya ng inambisyon na maging reyna ng isang malaking imperyo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nababagay ka talaga sa lugar na ito. Nababagay ka sa putik. Ano po ba talaga ang kailangan ninyo sa akin? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina dahil sa kawalan ng tubig, ngunit nananatiling matigas at hindi nagpapakita ng takot. Alam ninyo sa sarili ninyo na wala akong kasalanan. Alam ninyo na kayo ang nakpadala ng huwad na nurse na iyon upang iturok ang kung anong lason kay Senyora Helena kanina. Kayo ang tunay na mamamatay tao. Tumawa siya ng mahina at sumandal sa kanyang bakal na upuan. May patunay ka ba sa mga paratang mo? Ang nurse na sinasabi mo ay hindi na matatagpuan kahit saan dahil malayo na siya. At kung mayroon mang ebidensya, sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng mapulis at ng huwes? Isang kilala, sikat at mayamang ginang na tulad ko o isang walang kwentang katulong na tinanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng alahas? Bukod pa doon, nasa akin ang lahat ng pera at kapangyarihan para baliktarin ang lahat ng kwento mo sa korte. Inilapak niya sa lamesa ang isang pamilyar na puting folder. Ito ay isang legal na dokumento ngang pagpapawalang bisa. Pirmahan mo ito, Rosa. Pirmahan mo ang papel na ito na nagsasabing isinusuko mo ang lahat ng karapatan at pamanang ibinigay sa iyo ni Helena. Ibalik mo sa akin ang buong pamamahala ng kumpanya at ang legal na kustodiya ng batang si Maya. Kapag ginawa mo iyan ngayon din, idadrop ko ang lahat ng kaso laban sa iyo. Makakalaya ka ngayon din. Bibigyan pa kita ng 5 milyong piso ng buo para makauwi ka ng matiwasay sa inyong probinsya at makapagsimula ng bagong negosyo kasama ang mga magulang mo. Kalimutan mo na ang lahat ng kaguluhang ito at ibalik mo sa amin kung ano ang nararapat na sa amin. Tinitigan ko ang papel na nasa ibabaw ng lamesa. 5 milyong piso at ang aking inaasam na kalayaan. Napakadaling pirmahan, napakadaling tapusin ang aking matinding paghihirap dito sa kulungan, bumalik sa Leyte at yakapin muli ang aking mga magulang na walang ibang alam gawin kundi mahalin ako. Ngunit nang ipikit ko ang aking pagod na mata, nakita ko sa aking isipan ang mukha ni Senyora Helena, ang kanyang luhang umaagos habang nagmamakaawa sa akin sa kanyang huling hininga. Narinig ko ang matamis na tinig ni Maya na tinatawag akong Yaya Rosa habang nakayakap sa aking lig. Dumilat ako at tiningnan ang matanda ng diretso sa kanyang mapanlinlang na mga mata. Hindi po ako interesadong makipagkasundo sa isang demonyong katulad ninyo. Ang ngiting matanda ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding put at pandidiri. Kinuha niya ang papel ng marahas at tumayo. Tanga! Napakatanga mo, bulukin mo ang sarili mo sa kulungang ito hanggang sa mamatay ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakasikat ng araw at ang batang iyon. Kukunin ko siya kay Anton bukas din at sisiguraduhin kong magdudusa siya sa ilalim ng pangangalaga ko bilang ganti sa katigasan ng ulo ng ina niya. Muling bumalik ang mga pulis at walang awang kinalatkat, ako pabalik sa aking madilim na selda. Lumipas ang buong gabi na tila walang katapusan ang pagdurusa. Sa bawat patak ng tubig mula sa sirang tubo sa gilid, binibilang ko ang oras. Hindi ako makatulog, ngunit bago sumapit ang tanghalingang kinabukasan, narinig ko ang mga pamilyar at nag-alalang boses sa dulo ng pasilyo. Rosa. Napalingon ako at nakita si Senyor Anton at Manananggol Perez na nakatayo sa labas ng aking selda.
Ang pulis ay nagmamadaling binuksan ang kalawanging kandado at tinanggal ang mabigat na posas sa aking nga kamay. Agad akong napatayo, ngunit halos matumba ako sa matinding pangingawit at panghihina ng aking mabinti. Mabilis akong sinalo ni Senyor Anton. Ayos ka lang ba, Rosa? Sinaktan ba nila ang sarili mo rito? May ginawa ba sila sa iyo? Nag-alalang tanong niya habang sinusuri ang nga asul at pulang pasa sa aking mapulso. Ayos lang po ako, senyor. Paano po kayo nakapasok dito? Paano niyo po ako nailabas mula sa kasong ito? Tanong ko habang lumuluha sa kagalakan na makita silang muli. Ngumiti ng bahagya si Manananggol Pres, ngunit makikita ang pagod sa kanyang mamata. Nagain kami ng piyansa kaninang umaga at isinumite namin ang paunang ulat ng pagsusuri at autopsiya sa katawan ni Senyora Helena. Napatunayan ng mga manggagamot na siya ay pumanaw dahil sa natural na komplikasyon ng kanyang malalang sakit sa puso at kanser at walang anumang bakas ng lason, pananakal o anumang uri ng pananakit. Bumaksak ang kasong pagpatay na isinampa ng tiyahin niya. Wala silang sapat na ebidensya para ikulong ka ng matagal. Nakahinga ako ng maluwag, tila naalis ang isang malaking bundok na nakadagan sa aking dibdib. Salamat sa Panginoon, salamat po sa inyong walang sawang tulong. Ngunit hindi pa tayo tapos sa laban na ito. Rosa, malungkot na duktong ngang manananggol habang naglalakad kami. Palabas ng madilim na presinto patungo sa mainit na sikat ng araw. Hindi pa nila binabawi ang kasong pamimilit at pandaraya sa paggawa ng huling habilin ni Senyora Helena. Iyon ay lilitisin pa sa korte. Ngunit ang mas malaking problema natin ngayon ay si Maya. Napatigil ako sa paglalakad sa tapat ng sasakyan. Ang puso ko ay muling kumabog ng napakalakas, isang pamilyar na kaba na umaakyat sa aking lalamunan. Bakit po? Anong nangyari kay Maya? Nasaan po ang bata? Napabuntong hininga ng malalim si Senyor Anton. Ang kanyang mukha ay punong ng tensyon at matinding takot. Ginamit ng tiyahin ni Helena ang pansamantalang pagkakakulong mo at ang aking pagiging abala sa pagayos ng burol para kumuhanan, agarang utos mula sa isang tiwaling huwes sa korte. Bilang pinakamalapit na kadugo maliban sa akin at dahil ginagamit nilang dahilan ang aking matinding pagluluksa at di umano'y kawalan ng kakayahang mag-alaga, nakuha nila ang pansamantalang kustodiya ni Maya kaninang umaga lamang. Nasa mansyon sila ngayon kasama ang mga pulis. Kinukuha ang mga gamit ng bata upang dalhin sa kanilang sariling tirahan. Hindi maaari, sigaw ko. Hindi na inalintana ang taong nakatingin sa amin sa labas ng presinto. Kailangan natin silang pigilan ngayon din. Hindi pwedeng isama ng babaeng iyon si Maya kahit isang gabi. Sisirain niya ang buhay ng bata at baka saktan pa niya ito. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Senyor Anton. Sa buong biyahe pabalik sa Makati, wala akong ibang inisip kundi ang takot at walang katapusang iyak ng batang buong buhay kong inalagaan. Alam kong hindi sasama si Maya nang basta-basta sa mga taong hindi niya kilala at hindi niya mahal. Siguradong nagwawala at natatakot ang bata ngayon habang pinipilit nila itong kunin. Pagdating namin sa labas ng malaking mansyon, nakita namin agad ang dalawang itim at malalaking sasakyan ng mga kamag-anak ni Senyora Helena na nakaparada sa labas. Mabilis kaming bumaba at halos patakbong pumasok sa loob ng malaking pintuan. Bumulaga sa amin ang isang magulo at nakaadurog ng pusong eksena. Ang mapamilyar na kasambahay ay nakatayo sa isang gilid, umiyak at walang magawa dahil sa takot. Sa gitna ng malawak na sala, nakita ko si Maya na umiyak ng napakalakas. Ang kanyang maliit na mukha ay basang-basang ng luha. Pilit siyang nakpupumiglas mula sa hawak ng dalawang malalaking lalaki na pinipilit siyang kalatkarin palabas upang isakay sa sasakyan. Ang tiyahin ni Senyora Helena ay nakatayo sa gilid, sumisigaw sa bata na tumahik at sumunod kung ayaw nitong masaktan. Ayoko,
Bitawan niyo ako, masama kayo. Gusto ko si Papa, gusto ko si Yaya Rosa. Nagmamakawang iyak ng 3 taong gulang na bata. Ang kanyang maliliit na paa ay sumisipa sa hangin, pilit na lumalaban. Bitawan ninyo ang anak ko. Umaling-aungaw ang malakas at nakakakilabot na sigaw ni Senyor Anton sa buong kabahayan. Tumakbo siya patungo sa mga lalaki at buong lakas na itinulak ang isa sa kanila palayo sa kanyang anak. Nang makawala si Maya mula sa mahigpit na pagkakahawak, mabilis na naghanap ang kanyang lumuluhang mga mata. At nang makita niya ako na nakatayo malapit sa pintuan, mabilis siyang tumakbo patungo sa akin ng buong bilis. Yaya Rosa! Yaya Rosa! Lumuhod ako sa makintab na sahig at sinalubong siya ng isang mahigpit at maprotektang yakap. Umiyak ako ng tuloy-tuloy habang hinahakan ang kanyang buhok at pinupunasan ang kanyang may init na luha. Nandito na ako, Maya. Nandito na si Yaya. Walang kukuha sa iyo, walang mananakit sa iyo hanggat buhay ako. Lumapit ang tiyahin patungo sa amin, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagkapahiya. Anton, huwag kang makialam dito at huwag kang gumawa ng iskandalo. May hawak akong legal na utos ng korte. Nasa akin ang pansamantalang karapatan at kapangyarihan na alagaan ang bata habang inaayos pa ang lahat ng legal na usapin ng pamilya natin at habang patuloy na iniimbestigahan sa korte ang katulong na iyan. Isasama ko ang bata ngayon din. Manananggol Perez ay mabilis na humarang sa pagitan namin at naglabas din ng isang puting dokumento mula sa kanyang bag na may opisyal na tatak. At kami rin po, Senyora, ay nakapagsumite ng apela ng maaga pa lamang at nakakuha ng utos mula sa mas nakatataas na hukuman na nagpapawalang bisa sa inyong iginigiit na pansamantalang kustodiya habang hinihintay ang formal na pagdinig ng huling habilin ni Senyora Helena na magaganap bukas ng umaga. Kaya hanggat hindi pa nagdedesisyon ang punong huwes kung kanino talaga mapupunta ang bata at ang yaman, mananatili siya sa pamamahay na ito kasama ang kanyang ama at ang tagapag-alaga na pinili ng kanyang ina. Natigilan ang matanda. Tiningnan niya ang papel na hawak ng manananggol at mabilis itong hinablot upang basahin. Nang mabasa niya ang katotohanan ng mga salita at makita ang pirma ng mataas na huwes run, itinapon niya ang papel sa sahig sa matinding pagkadismaya at put. Hindi pa tayo tapos, Anton. At lalong hindi pa tayo tapos, Rosa. Sigaw niya habang naglalakad palabas kasama ang kanyang tauhan. Ang kanyang takong ay lumiliha ng matatalim na tunog sa sahig. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyong dalawa. Sisiguraduhin kong sa pagdinig sa korte bukas, hindi lamang kayo uuwing luhaan, kundi mawawalan kayong lahat ng pinaglalaban ninyo. Nang tuluyang makaalis ang mga sumalakay, niyakap kami ni Senyor Anton ng mahigpit na mahigpit. Tahimik kaming umiyak at nagpasalamat sa gitna ng sala. Nakahinga ng maluwag na kahit papaano ay ligtas ang bata sa araw na iyon. Matapos mapakalma, mapakain, at mapatulog si Maya sa kanyang kwarto dahil sa matinding pagod sa pag-iyak, bumaba ako upang uminom ng malamig na tubig sa kusina. Ngunit bago ko paman maabot ang baso, biglang tumunok ng malakas ang lumang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang kamay ko nang sagutin ko ito. Wala akong narinig na boses sa kabilang linya sa mga unang segundo, kundi ang mabigat at pilit na pahinga. Hello? Sino po ito? Tanong ko. Ang kaba ay muling bumabalot sa aking sistema. Rosa, ang boses na iyon ay mahina, basag, at nanginginig sa matinding takot. Nakilala ko agad kung kanino galing ang boses na iyon kahit gaano pa ito kahina. Kumabog ng napakabilis ang aking dibdib at nanlamig ang aking buong katawan. Nay, bakit po kayo napatawag ng ganitong oras? Ayos lang po ba kayo riyan sa Leyte? May nangyari po ba? Sunod-sunod kong tanong, ang luha ay nagsisimula na namang mamuo sa aking mga mata. Rosa, anak, parang awa mo na.
tulungan mo kami. Umiyak ang aking ina ng malakas, halatang pinipigilan ang kanyang nga hikbi. May mga hindi kilalang armadong lalaki na puwersahang pumasok sa bahay natin kanina. Sinira nila ang pintuan, kinuha nila ang tatay mo at isinakay sa isang madilim na van. Sabi nila may kailangan ka raw pirmahan bukas sa korte sa Maynila. Kapag hindi mo raw ginawa ang gusto nila bukas, hindi na namin makikita ang tatay mo ng buhay. Anak, natatakot ako. Nabaksak ko ang telepono. Ang tunong ng pagkabasak nito sa sahig ay kasabay ng tuluyang pagdilim at pagguho ng aking mundo. Ano ang gagawin ko ngayon? Ipaglalaban ko ba sa korte bukas ang pamana at ang inosenteng batang si Maya na iniwan sa aking pangangalaga o isusuko ko ang lahat ng ipinakatiwala sa akin upang iligtas ang nag-isang buhay ng aking sariling ama mula sa malupit na kamay ng mga walang pusong kamag-anak ni Senyora Helena? Ang tunog ng pagkabasa ng telepono sa matigas na sahig ay tila umalingaw-ngaw sa buong kusina, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng aking huling pag-asa. Napaluhod ako sa malamig na baldosa. Ang aking nga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakatakip sa aking bibig habang ang sunod-sunod at may init na luha ay walang awang umaagos sa aking nga pisngi. Ang mahuling salitang aking ina sa kabilang linya ay patuloy na sumasaksak sa aking utak na parang mga patalim. Kinuha nila ang aking ama. Ang aking matandang ama na walang ibang ginawa kundi mamuhay ng marangal, tahimik, at walang inaagrabyado sa aming maliit na probinsya sa Leyte. Ngayon ay hawak ng mga walang pusong halimaw na uhaw sa pera at kapangyarihan. Narinig ni Senyor Anton at Manananggol Perez ang malakas na kalabok mula sa sala. Mabilis silang tumakbo papasok sa kusina. Nang makita nila akong nakalukmok, namumutla at halos hindi na makahingka sa matinding pakahulhol, akat silang lumuhot sa aking tabi. Ano ang nangyari, Rosa? Sino ang tumawag? Tanong ni Senyor Anton. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pag-alala at kaba. Pilit kong inayos ang aking pahinga ngunit ang sakit sa aking dibdib ay hindi ko makayanan. Kinuha po nila ang tatay ko. Senyor, sagot ko habang nakatinggala sa kanya. Ang paningin ko ay malabo dahil sa mga luha. Pinasok po ng armadong lalaki ang aming maliit na bahay sa probinsya. Sabi pong nanay ko, kapag hindi ko raw po ibinigay sa tiyahin ninyo ang lahat ng pinipirmahan bukas sa korte, papatayin nila ang tatay ko. Ibibigay ko na po sa kanila ang lahat. Senyor Anton, ipapamana ko na po pabalik sa kanila ang kumpanya. Patawarin po ninyo ako. Patawarin nawa akong kaluluwa ni Senyora Helena. Ngunit hindi ko po kayang isugal ang buhay ng aking ama. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kusina. Napakuyom ang manakamao ni Senyor Anton habang ang kanyang mga panga ay nagigiting sa labis na put. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilapag ni Manananggol Perez ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na nagpapahiwatig ng pag-asa at mahigpit na paninindigan. Hindi tayo papayag na manalo ang kasamaan. Rosa, mahinahon ngunit seryosong sabi ng matandang Manananggol. Kung ibibigay mo sa kanila ang lahat bukas sa pamamagitan ng pagpirma, lalo silang magiging makapangyarihan. At sa oras na makuha nila ang gusto nila, walang kasiguraduhan na palalayain nila ng buhay ang iyong ama. Maari pa nga nila itong patahimikin ng tuluyan upang wala nang maging saksi sa kanilang madilim na krimen. Hindi tayo susuko. Lalabanan natin sila gamit ang batas. Tumingin ako sa kanya, nalilito at punong-puno ng takot. Paano po tayo lalaban? Nasa kanila po ang buhay ng tatay ko. Mayroon akong nga pinakakatiwala ang kaibigan sa mataas na posisyon ng kapulisan dito sa Maynila at sa Leyte. Mabilis na sumagot si Senyor Anton. Ang kanyang nga mata ay nagapoy sa determinasyon. Hihingi tayo ng tulong sa kanila ngayon din. Magsasagawa sila ng palihim na operasyon ng pagliligtas upang hanapin ang iyong ama ngayong gabi. Ang kailangan mo lang gawin, Rosa, ay maging matapang.
Kailangan mong pumunta sa korte bukas at magpanggap na susunod ka sa gusto nila upang bumili tayo ng sapat na oras para sa mga pulis. Kaya mo ba itong gawin? Kinagat ko ang aking nanginginih na labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Tumingin ako sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog nang mahimbing ang inosenteng si Maya. Naisip ko ang huling habilin at iwala nang nahihingalong si Senyora Helena. Naisip ko ang mukhang aking matandang ama na nagpalaki sa akin ng may dangal. Tumango ako ng marin. Handa po ako. Ipaglalaban ko po ang nararapat kahit ano pa ang mangyari. Ang buong gabi ay tila isang napakahaba at madilim na bangungot. Hindi ako nakatulog kahit isang minuto. Nakaupo lamang ako sa tabingang kama ni Maya, pinagmamasdan ang kanyang mapayapang mukha habang patuloy akong nananalangin sa Diyos na nawa ay gabayan. Niya ang pulis sa probinsya at iligtas ang aking ama. Sa bawat pagpatak ng segundo sa orasan, ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumitindi. Pagsapit ng umaga, binalot ko ang aking sarili ng tapang. Nakasuot ako ng isang formal na itim na damit na ipinahiram sa akin malayo sa madungis at kaawa-awang anyo ko bilang isang katulong. Nang marating namin ang malaking gusali ng husgado, sinalubong kami ng matataas. Nahaligi at ng napakalamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya ng isang malaking digmaan. Sa loob ng malawak na bulwagan ng hukuman, nakaupo na ang tiyahin ni Senyora Helena. Suot niya ang isang napakamamahaling damit na kulay pula. Ang kanyang lig at makamay ay kumikinang sa dami ng diamante. Nang makita niya akong pumasok kasama sina Senyor Anton at Manananggol Perez. Isang napakalapad, mapangutya, at demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Tumingin siya sa akin ng isang makahulugang tingin na tila sinasabing hawak niya sa kanyang ngapalat ang buhay ng pamilya ko. Nagsimula ang pagdinik. Umupo ang mataas na huwes sa kanyang silya at pinakinggan ang makabilang panik. Ang manananggol ng matandang babay ay tumayo at may dalang isang makapal na dokumento. Kagalang-galang na huwes, panimulang kanilang abogado. Narito po kami upang formal na bawin ng aking kliyente ang pamamahala sa kumpanya at ang legal na pag-aaruga sa batang tagapagmana. Ang babaeng nasa inyong harapan, si Rosa Maria Villanueva, ay nakahanda ng pumirma sa dokumentong ito na nagpapatunay na isinusuko niya ang lahat ng pamanang inilaan sa kanya dahil sa kanyang pagamin na hindi siya karapat-dapat at wala siyang kakayahang mamuno. Bumaling ang huwes sa akin. Ang kanyang tingin ay seryoso at naghihintay. Totoo ba ito, Binibining Villanueva? Nakahanda ka na bang talikuran ang huling habiling na sirang ginang at ibigay ang lahat sa kanyang tiyahin? Tumingin ako sa tiyahin ni Senyora Helena. Ang kanyang ngiti ay mas lalong lumapad, naghihintay ng aking pagkatalo, nanginginig ang aking mga tuhod, nang dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa unahan. Inabutan ako ng abogado ng isang mabigat na panulat at itinuro ang patlang kung saan ko dapat ilagay ang aking pangalan. Tiningnan ko ang papel, tiningnan ko ang panulat sa aking kamay. Ang oras ay tila bumagal. Lumingon ako sa likuran at tiningnan si Senyor Anton. Nakayuko siya. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa maliit na teleponong hawak niya sa ilalim ng lamesa. Hinihintay ang mahalagang mensahe mula sa mga autoridad sa Leyte. Wala pa ring balita. Bawat segundo ay napakahalaga. Kung pipirmahan ko ito, matatapos ang lahat. Kung hindi ko pipirmahan, baka ito na ang huling araw ng aking ama. Binibining Villanueva, hinihintay namin ang iyong desisyon, mariying paalala ng huwes. Idinikit ko ang dulong ng panulat sa papel. Ang aking kamay ay basang-basang ng malamig na pawis. Isusulat ko na sana ang unang letra ng aking pangalan nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas at buong tinik sa buong husgado. Tumigil kayo. Huwag mong pirmahan iyan. Rosa, lahat ay napalingon kay Senyor Anton. Nakatayo siya, ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang nga mata ay nagnininging sa labis na tagumpay at ginhawa. Hawak niya ang kanyang telepono ng mataas. Kagalang-galang na huwes,
Magalang ngunit malakas na pahayag ni Senyor Anton habang lumalapit sa unahan. Nais ko pong ipaalam sa hukumang ito na ang mga dokumentong ipinipilit nilang papirmahan kay Rosa ay bunga ng matinding pananakot, pangingikil at pagdukot na kagulo ang buong husgado. Ang tiyahin ni Senyora Helena ay biglang namutla. Ang kanyang demonyong ngiti ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding kaba. Anong kasinungalingan ito, Anton? Wala kang katibayan. Sumigaw ang matanda, tila nawawalan ng kontrol sa sarili. Katanggap-tanggap ba sa iyo ang ulat ng mismong general ng kapulisan ng Leyte, matapang na ganti ni Senyor Anton? Kakausap ko lamang sa kanila. Matagumpay nilang nailigtas ang ama ni Rosa, ilang minuto lamang ang nakakalipas mula sa isang nakatagong bodega. Arestado ang apat na armadong lalaki na dumukot sa kanya. At alam niyo ba kung ano ang pinakamagandang balita? Umamin ang nga suspek na ang nag-utos at nagbayad sa kanila upang gawin ang krimeng ito ay walang iba kundi ang babaeng nakaupo sa harapan ninyo. Halos gumuho ang silyan matanda nang marinig niya ang buong katotohanan. Sinubukan niyang tumayo at tumakbo palabas ng husgado. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang mga matataas na opisyal ng batas. Lumapit sila sa tiyahin at walang awang inilagay ang malamig na posas sa kanyang kamay na puno ng diamante. Bitawan ninyo ako. Hindi ninyo ako pwedeng ikulong. Hindi ninyo kilala kung sino ako. Nakwawalang sigaw matanda habang pilit siyang kinakalatkat palabas ng nga pulis. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit. Isusumpa ko kayo, babalikan ko kayong lahat. Nang tuluyang may labas, ang babaeng nagpahirap sa amin, napabagsak ako sa aking upuan, umiyak nang walang patid dahil sa pinahalong labis na saya at kaluwagan. Ligtas na ang aking ama. Ligtas na ang pamana ni Senyora Helena. Ligtas na si Maya. Matapos ang napakagulong pangyayari, formal na idineklara ng huwes na ang huling habilin ni Senyora Helena ay lehitimo at walang anumang bahid ng pandaraya. Iginawad sa akin ang buong legal na kapangyarihan upang pamahalaan ang kumpanya at ang legal na pag-aruga sa batang si Maya kasamang ng gabay ni Senyor Anton. Lumipas ang ilang buwan, ang masugat ng nakaraan ay unti-unting nagilom. Gamit ang bahaging yamang ipinamana sa akin, ipinapatayo ko ang isang maganda at matibay na bahay para sa aking mamagulang sa Leyte na ngayon ay namumuhay na ng payapa at walang anumang takot. Ako ay patuloy na nag-aaral at nagiging mas matibay sa pagpapatakbong kumpanya, hindi na bilang isang hamak na katulong, kundi bilang isang matapang at iginagalang na ginang. Si Maya ay lumalaking masaya, matalino at punong pagmamahal sa ilalim ng aming pangangalaga ni Senyor Anton na naging isang matalik kong kaibigan at karamay sa buhay. Isang maaliwalas na hapon, dinalaw ko ang puntot ni Senyora Helena sa isang eksklusibong sementeryo. Nagalay akong masariwang puting rosas at tahimik na nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo at tiwalang ibinigay niya sa akin. Ngunit nang tumalikot na ako upang maglakad pabalik sa naghihintay na sasakyan, may napansin akong isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero at makapal na diaket na naglalakad palayo sa kabilang direksyon. Nang lingunin ko muli ang lapida ni Senyora Helena, may nakapatong doon na isang malit at lumang kahon na gawa sa kahoy na hindi ko naman dala kanina. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking puso ay nagsimulang kumabok ng mabilis. Binuksan ko ang kahon. Ang aking mata ay nanlaki at halos matigil ang aking pahinga. Sa loob ng kahon ay nakahimlay ang orihinal na kwintas na diamante, ang mismong kwintas na ginamit na dahilan upang palayasin ako maraming buwan na ang nakakalipas. Sa ilalim ng kumikinang na alahas ay may isang maliit na papel na naglalaman ng isang nakapangingilabot at palaisipang mensahe na isinulat gamit ang pulang tinta.
Sino ang nagiwan ng nawawalang kwintas na ito kung ang buong akala ko ay isa lamang itong gawa-gawang kwento ni Senyora Helena at anong panibagong madilim na lihim mula sa nakaraan ang nakatakdang sumira sa aming mapayapang buhay ngayon.